The Pod Network Entertainment. Magandang umaga o gabi sa inyong lahat at maraming salamat sa pakikinig dito sa Palgos Podcast. Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. At maligayang pakikinig sa The Palco Podcast. Ako nga pala ito, si Lolo Palco, upang maghatid sa inyo ng isang opinyon tungkol sa karapatang pangkabuhayan at karapatang panlipunan. Pero bago ang lahat, tayo ay muna ay mag-shoutout sa ating mga nakikinig. Shoutout kay Ryan Toledo, Mark Diaz, Padfilo Mark T. Leta, Eliza Ed, Mark Lee, at sa lahat ng tagapakinig natin dyan sa Spotify. So, matanong lang, no? Ano ba talaga tong karapatang pangkabuhayan at karapatang panlipunan? So, para sa aking opinion, tong karapatang pangkabuhayan at karapatang panlipunan ay parang for me isa to sa essential na karapatan, no, ng bawat Pilipino. Kasi una sa lahat, alam naman natin ang mga Pilipino ay talagang kung magtrabaho ay sagad. Kung tawagin, magtrabaho ay sagad. Pero isipin nyo na lang kung, kung ang karapatan ba nila ay nababiolate ba o hindi. 'Di ba? One time nga may nakilala akong isang tropa na isa na rin siyang may pamilya na rin. Kaso nga lang iniwan siya ng kanyang asawa. So talagang meron sa akin sinabi yung tropa kong yun na sa hirap ng kanyang buhay napipilitan siyang mag-doble-doble kayod talaga. Hindi lang doble, triple kayod, no? Pero alam nyo, nagbunga lahat ng kanyang paghihirap. Kung tutuusin, nagbunga ang lahat. Kaya sobrang proud ko na yun sa tropa kong yun. Kasi ultimo, pagkain nila dati hindi masasarap. Pero ngayon, nasa na sila ngayon. Diba? Talaga nagbunga lahat. At ito ay talagang nanggaling talaga sa dugo at pawis. So, saan ba natin pwede ito may pasok ng karapatang pangkabuhayan? Una, alam naman natin na ang karamihan ng mga naarbyado dito is yung mga small vendors, yung mga maliliit lang na mga negosyante. Siguro isa lang halimbawa dito yung sa Maynila, no? Kahit sabihin natin, oo, sige. Merong ni Yorme, pero syempre may mga ibang tao talaga na alam niyo yun, napipilitan na magkaroon ng magandang pangkabuhayan talaga. At dahil sa hirap nga ng buhay, lalo na sa issue ngayon ng korupsyon. Diba? Diba kasing hindi magagalit sa ganun? Kung ikaw ay isang maliit na negosyante, tapos nalaman mong ganun pala kalaking halaga ang ninanakaw sa kaba ng bayan. Diba? Doon pa lang, para sa akin, yung karapatang pangkabuhayan mo at karapatang panlipunan nalalabag na. Diba? Alam niyo yun? Yung naghihirap ka sa buhay upang may taguyod lang ang iyong pamilya. Yun. So mabalik tayo sa na yan, karapatang pangkabuhayan. Yun nga, yung maliliit lang ng mga negosyante, mga small business owners, mga street foods, ganyan. Ang dami nagsili para na mga, alam niyo yun, mga walang permit. Siyempre, alam niyo naman, pagdating sa permit, talagang mahirap ang kumuha. Alawa, mahal. Pero butit meron tayong mga nakikitang iba't ibang mga parte ng gobyerno na gumagawa ng paraan upang maging affordable or talagang abot kaya ng bawat na normal na Pilipino. Yung pagdating sa pangkabuhayan, meron din naman tayo mga programa para
upang magkaroon ng sariling pangkabuhayan tulad ng mga iba't ibang programa ng gobyerno, mga nagtuturo sila ng mga kung ano-ano tulad ng paano ba, magluto, magtanim, ganyan. Kumbaga, eh, lahat ng tao, lahat ng Pilipino, may karapatan talagang magkaroon ng sariling, ah, ano talaga, hanap buhay o talagang karapatang pangkabuhayan. Kumbaga, siyempre sino ba naman kasing may ayaw, 'di ba? Para talagang tumag tumaguyod ang ating buhay at talagang maging marangal or talagang mapayapa o talaga ng alam niyo 'yun, na sabihin na natin na talagang from rags to riches. Pero siyempre hindi lahat 'yun nakakamit, ayun. So, isa rin yung ano, karapatang panlipunan. For me, itong karapatang panlipunan puwede natin 'to para sa aking opinyon, puwede nating ipasok dito yung karapatan natin na malaman, malaman ang mga nangyayari sa ating gobyerno. Kumbaga, ano ba 'tong nangyayari sa sistema ng ating gobyerno, 'di ba? O babalik tayo sa issue nga ng mga flood control na 'yan. So ako bilang inyong podcast host, ako'y galit na galit talaga sa mga congressman na 'yan, contractor na 'yan, lahat, opisyales or kung sino man. Kasi hindi lang naman 'to laban ng mga mayayaman or mahihirap, laban 'to ng bawat Pilipino na nagbabayad ng buwis. Parang parang dun pa lang for me, para sa akin talaga na nalalabag na yung karapatan natin dun na isang mamamayan ng Pilipino kasi parang hindi sila nagiging, alam mo yun, transparent sa atin. Kumbaga, yung karapatang panlipunan na yun ay kailangan nating makamit talaga at talagang parang yun ang pinaka-requirement talaga, yun. Kasi sa hirap ng buhay, yung kumakayod ka 24 oras, 7 araw, ta's malalaman mo lang na binabayad mong buwis ay nakukuha lang or napupunta sa mga bulsa ng mga politiko, opisyales, at ng mga kontraktor na 'yan at kung sino-sino, 'di ba? Ikaw ba naman hindi ba galit sa sitwasyon na 'yon? Ikaw mabigyan ng gano'ng pagkakataon, ikaw mabigyan ng, pagkakataon na malaman kung ano ba talagang nangyayari sa ating gobyerno. Kaya kung ako, sana magbago na ang Pilipinas. Ika nga nila, minsan nasasabi ko na nga rin na Pilipinas ang hirap mong mahalin, 'di ba? So, ayun lang mga kaibigan. Salamat sa pakikinig sa ating munting naratibo or opinion ko about dito sa karapatang pangkabuhayan, karapatang panlipunan. Maaari kayo mag-subscribe sa ating YouTube channel. At i-follow nyo na rin ako sa aking mga social media. Nandiyan na yan sa ating channel page dito sa Spotify. So, hanggang sa muli. Ito nga pala si Lolo Palco ay nag-iiwan ng mga katagang talagang ang iwan kong kataga dito siguro yung ating sponsor ngayon na ang San Miguel Beer. Kumbaga, dama mo ang bawat pait kapag ikaw ay pinagpalit. Ay, sus, aray mo. The Pod Network Entertainment.